Tatlong nakakakilabot na true dorm horror stories. Ang unang kwento natin ay galing kay Alisa, ang kwarto na hindi nabubuksan. Magandang araw sa inyo, Pinoy Kwento. Ako si Alisa, isang second year college student na nangungupahan sa isang dorm sa Sampaloc, Manila. Malapit ito sa University Belt, kaya swak para sa mga estudyanteng tulad ko na naghahanap ng affordable at convenient na tirahan. Luma na ang dorm na ito, pero sapat na para sa pangangailangan ko. May sariling kama, mesa at internet, kahit paminsan-minsan mahina ang signal. Ang dorm na ito ay may kakaibang aura, hindi ko rin maipaliwanag. Pero mula pa noong una akong lumipat dito, parang may mga bumabalot na bigat sa paligid. Pero iniisip ko noon, baka dahil nga sa stress ng schoolwork kaya parang ang dali kong mapagod o madistract. Sa unang linggo ko, napansin ko agad ang isang kwarto sa dulo ng hallway, ang room 306. Kahit puno ang dorm, nananatiling sarado ang kwartong iyon. Wala itong kahit anong palatandaan na ginagamit. Pero hindi rin ito yung mukhang pinabayaan. Tinabunan ito ng makapal na kortina at kahit na sino ang tanungin ko, mga kadorm, caretaker o dorm manager, walang gusto magbigay ng malinaw na sagot kung bakit ito bakante. At ang sagot lagi nila, luma na kasi, hindi na safe. Isang gabi, kailangan kong magpuyat para tapusin ang research paper ko. Nasa desk ako at malapit ng mag-alas 2 ng madaling araw. Tahimik ang buong dorm maliban sa kaunting kaluskos mula sa pusa sa hallway. Habang abala ako sa laptop ko, biglang narinig ko yung tunog ng isang kandado na parang iniikot. Tumigil ako sa pag-type at nakiramdam. Nanggagaling ang tunog mula sa room 306. Sa una, akala ko may bagong tenant na naglilipat ng gamit. Pero naalala ko, sinabihan akong walang gumagamit ng kwartong iyon. Tumayo ako bagya, sinilip ko yung hallway. Maliwanag pa naman ang ilaw pero parang masyadong tahimik. Wala akong makitang tao. Biglang nagkaroon ng ingay ulit. Isang maraang tunog ng pinto na parang bumubukas ng kaunti. Yung parang mga naririnig niyo sa mga horror movies. Lumapit ako ng ilang hakbang sa room 306. Sarado pa rin yung pinto. Pero naramdaman ko ang malamig na hangin sa lugar na iyon. Tinanggal ko ang kamay ko mula sa hawakan ng pinto at bumalik sa kwarto. Pinilit ko na lang huwag isipin yung nangyayari. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang kakaibang pakiramdam. Kinabukasan, naglakas ako ng loob na tanungin ang caretaker tungkol sa room 306. Tinanong ko siya, sabi ko, "Kuya, may narinig akong tunog kagabi doon sa dulo ng hallway. May bagong tenant ba sa room 306? Tumingin siya sa akin. Halatang nag-aalinlangan kung sasabihin ng totoo. "Wala, matagal nang walang gumagamit ng kwartong iyan," sagot niya. "Bakit? May problema ba doon?" tanong ko sa kanya. Bumuntong hininga siya bago sumagot. "Alam mo, wag mo na lang alamin. Pero kung gusto mo talagang malaman, may estudyante dito dati na tumira sa room 306. Mga 5 taon na yung nakalipas. Ang pangalan niya ay Tricia. Nagpakamatay siya doon sa room 306. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Sabi ko, "Ano? Bakit?" "May depression daw siya, palaging nagkukulong. Hanggang isang araw, natagpuan siyang nakabitin sa kisame, nagbigti siya. Parang lumamig ang dugo ko. Kaya ba hindi pinapaupahan ng kwarto?" tanong ko kay kuya. Sabi niya, "Oo, at may mga kwento na kahit walang tao, may mga nakakarinig ng ingay mula roon. Huwag ka nang magtangka kung may maramdaman kang kakaiba. Basta huwag mo nalang buksan ang pinto," babala niya sa akin. Kinagabihan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Pinilit kong wag isipin ang tungkol sa kwento ni Kuyang Caretaker.
Pero habang lumalalim ang gabi, bumibigat ang pakiramdam ko. Bandang 2:00 ulit, habang tahimik akong nagbabasa ng libro, narinig ko ulit yung tunog ng kandado mula sa room 306. Kasunod nito yung marahang tunog na parang bumubukas ulit yung pinto. Hindi ko na natiis. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at lumapit mula sa kwarto ko papunta sa 306. Nakatayo ko sa harapan at nakatitig sa pinto nito. Bigla akong may narinig na malumanay na pagtawa, boses ng isang babae. Parang nasa kabilang panig ng pinto. Bumilis yung tibok ng puso ko. Di ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero itinapat ko yung tenga ko sa pinto. Doon ko narinig yung boses na parang pabulong. Sabi niya, "Tulungan mo ako." Tumakbo ako pabalik sa kwarto at nagkulong. Hinintay kong lumiwanag muna ang paligid bago natulog. Kinabukasan, sinabi ko sa dorm manager ang nangyari. Sinubukan kong magpaliwanag pero halatang hindi siya naniniwala. Ngunit nang ipakita ko ang CCTV footage mula sa hallway, nagulat siya. Sa footage, makikitang nakatayo ako sa harap ng room 306. Pero may isa pang anino sa likod ko. Isang babaeng nakaputing damit, mahaba ang buhok at nakatayo ng tahimik. Napatras yung dorm manager. Sabi niya, "Alam mo siguro kung bakit hindi namin pinapaupahan ng kwarto na iyon," sabi niya. Hindi ko na hinintay pang malaman ng iba. 1 linggo matapos ang insidente, nagdesisyon ako na lumipat ng dorm. Habang nag-iimpake, naramdaman kong parang may nakatingin sa akin mula sa dulo ng hallway. Hindi na ako lumingon. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang room 306, hindi ko maiwasang magtanong, totoo nga bang may multo o laman lang ito ng imahinasyon ko? Isa lang ang sigurado, hindi ko na gustong bumalik doon. Ang pangalawang kwento, ang multo ng dating roommate. Magandang araw po sa inyo, Pinoy Kwento. Ako nga po pala si Cheryl, isang freelance graphic designer na lumipat sa isang dorm malapit sa Cebu IT Park para mas malapit sa mga kliyente ko. Medyo compact ang mga kwarto sa dorm, pero ayos na rin sa budget ko. Pagdating ko, binigyan ako ng dorm manager ng isang maliit na kwarto sa dulo ng hallway. Maganda naman ito, pero naisip ko na kailangan ko ng mas malaking space dahil sa gamit ko. Mabuti na lang, may isa pang mas malaking kwarto ang naging available sa ikalawang palapag. Agad akong lumipat doon. Sa unang gabi ko roon, nakilala ko si Joy, ang bagong roommate ko. Tahimik lang siya. Kaso sobrang tahimik niya na halos hindi ko naririnig ang mga yapak niya kahit nasa loob kami ng parehong kwarto. Hindi rin siya masyadong nakikipag-usap. Simple lang siya, naka-t-shirt at shorts. Palaging abala sa pagbabasa. Iniisip ko na baka introvert talaga siya, kaya hindi ko na ipinilit na makipagkwentuhan sa kanya. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagising ako nang biglang may narinig akong paghikbi o may umiiyak. Sa dilim, nakita ko si Joy, nakatalikod sa akin. Umiiyak siya. Hawak ang mukha niya na para bang sobrang lungkot. "Joy, okay ka lang ba?" Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Nanatili lang siya sa ganung posisyon, kaya naisip kong baka gusto niya ng privacy. Nagkumot na lang ako at pilit na lang na natulog ulit kahit may kaba sa dibdib ko. Kinabukasan nang nagising ako, nakita ko siyang nakaupo sa kama, parang walang nangyari. Tinuruan ko ang sarili kong isipin na baka nagkaka-nightmare lang siya. "Joy, narinig kitang umiiyak kagabi. May problema ba?" Tanong ko sa kanya. Tumingin lang siya sa akin ng saglit bago tumalikod at muling naupo sa sulok ng kwarto. Wala siyang sinagot, kaya hindi ko na siya inabala pa. Habang nakikisalamuha ako sa mga iba pang dormers sa common area, napansin kong nagkakatinginan sila kapag sinasabi kong kasama ko sa kwarto si Joy. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan sa kusina,
Lumapit si Ate Gina, isa sa mga matagal nang naninirahan doon. "Roommate mo si Joy?" Tanong niya, halatang nag-aalangan. "Oo, bakit?" Sagot ko naman. Curious kung bakit parang big deal iyon sa kanya. Tahimik niyang inilapag ang plato niya sa lababo bago bumuntang hininga. "Cheryl, sigurado ka bang si Joy ang kasama mo?" "Siyempre, siya ang nandun sa kwarto ko sabi ko, medyo naiinis sa tono niya. Tumingin siya sa akin, halatang hindi makapagsalita. Sa wakas, sinabi niya ang dahilan. "Walang tao dapat sa kwarto mo. Si Joy, dating tenant dito yon, pero matagal na siyang wala. May sakit siya dati at namatay siya habang nandito pa siya sa dorm." Nanlamig ako sa narinig ko. Pilit kong inaalala ang lahat ng detalye, ang tahimik niyang kilos, ang kakaibang lungkot sa mukha niya, at ang hindi niya pagsagot sa mga tanong ko. Pagbalik ko sa kwarto, inabutan ko si Joy, nakaupo sa gilid ng kama. "Totoo ba ang sinasabi nila?" tanong ko. Kahit hindi ko alam kung paano siya sasagot. Tumingin siya sa akin ng diretso, may lungkot mga mata niya, bago tumayo at dahan-dahang lumabas ng pinto. Sinundan ko siya pero pagbukas ko ng pinto, wala na siya doon. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, nagdesisyon ako magpaalam sa dorm manager at maghahanap ng bagong tirahan. Sa araw ng pag-alis ko, isang dormer ang lumapit sa akin. May dala siyang isang lumang larawan. Sabi niya, "Ito si Joy." Kitang-kita ko ang muka ng babaeng kasama ko sa kwarto. Hanggang ngayon, dala-dala ko ang tanong, bakit siya nagpapakita? Siguro may nais siyang sabihin o baka kailangan niya lang ng kasama kahit sa kabilang buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang pangatlong kwento natin ay ang laging kumakatok sa pinto. Hi, Pinoy Kwento. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko dati sa dorm dito sa Davao City. Malapit din to sa University Belt. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari. At para bang napapanaginipan ko ito paminsan-minsan. Isang gabi iyon, bandang 10:00 ng gabi. Pumasok na lahat ng mga dormers dito dahil may curfew kami. Mahigpit ang patakaran ng dorm. Kapag nalak na ang mga pinto, hindi na pwedeng pumasok o lumabas hanggang kinabukasan. Regular na gabi iyon para sa akin. Nasa kwarto lang ako, nag-aaral habang nakikinig ng music. Mga 12:00 ng madaling araw, biglang may kumatok sa pinto ko. Hindi malakas pero sapat para ikabahala ko. Sobrang tahimik ng hallway. Rinig na rinig ang tunog ng knuckles na kumakatok sa kahoy. Medyo kinabahan ako. Pero naisip ko, baka isa sa mga dormers lang na naghahanap ng kasama. Kaya tumayo ako at sinilip ang peephole. Wala akong nakita. Bumalik ako sa kama, pilit pinapakalma ang sarili. Iniisip ko, baka nalito lang ako sa tunog. Pero ilang minuto lang ang nakalipas, kumatok ulit. Mas mahina pero mas nakakakilabot. Bumalik ako sa pinto at sinilip ulit ang peephole. Wala na naman akong nakita. Pangatlong beses nang kumatok at dito na ako nakaramdam ng malamig na hangin sa loob ng kwarto ko. Kahit na nakasara naman ang lahat ng bintana. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako sumilip. Pilit kong kinukumbinse ang sarili ko na baka nagkakamali lang ako. Pero sino nga ba naman ang kakatok sa pinto ng ganung oras? Kinabukasan, kinuwento ko ito sa dorm manager habang nagkakape kami. Natatawa pa nga ako noong una, pero bigla siyang tumahimik. "Alam mo," sabi niya, "may kwento akong narinig mula sa dating caretaker dito. May isang tenant dati na laging nalilate sa curfew.
Halos gabi-gabi, kumakatok siya sa pinto para makiusap na papasukin siya. Isang gabi, hindi na siya nakauwi sa tamang oras. Kinabukasan, natagpuan ang katawan niya sa may gate, parang na-hold up o na-aksidente. Pero simula noon, may mga kwento na raw ng kumakatok sa mga pinto ng dorm. Nang marinig ko iyon, bumigat ang pakiramdam ko. Ang naalala kong malamig na hangin, ang paulit-ulit na pagkatok, at ang mahinang boses na parang humihingi ng tulong. Lahat ng ito ay parang mas malalim ang kahulugan. Simula noon, mas naging maingat ako tuwing gabi. Palagi kong sinisigurado na nakalak ang pinto ng kwarto ko. At hindi ko sinusubukang silipin ulit ang peephole kapag may naririnig akong kumakatok. Isang gabi, ilang linggo matapos ang insidenteng iyon, nagising ako sa isang panaginip. Sa panaginip kong iyon, nasa hallway ako ng dorm. At nakita ko ang isang estudyanteng nakatayo sa tapat ng pinto ko. Nakatalikod siya, parang may hinahanap. Nang tawagin ko siya, dahan-dahan siyang lumingon. Hindi ko nakita ang mukha niya, pero ramdam ko ang bigat ng presence niya. Nagising ako sa kwarto ko ng pawis na pawis kahit malamig ang aircon. Naging palaisipan sa akin kung may nais bang sabihin o iparating ang kumakatok na iyon. Patunay na may mga bagay na hindi natin lubos na mauunawaan. At may mga kaluluwa sigurong hindi pa nakakaalis sa mundong ito. Kahit anong pilit kong kalimutan, may mga gabing bumabalik ang ingay ng katok, ang malamig na hangin, tsaka misteryong bumabalot dun sa loob ng kwarto ko. Hanggang ngayon, tuwing nagkukwento ako sa mga kaibigan ko tungkol dito, marami ang hindi naniniwala. May ilan pa nga natatawa at sasabihing gawa-gawa ko lang ang kwentong ito. Pero meron ilang ding nagsasabing posibleng totoo ito. Isa lang ang sigurado ako. Hindi ko na ulit gustong maranasan ang gabing iyon. At kahit saan man ako tumuloy, lagi kong sinisigurado na nakalakang pinto ko at paghating gabi na sinisigurado kong may kasama ako. Salamat sa pagbasa, Ariel.